Sumati po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pagmimula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po nangyabot ng pangaral ng ating channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo, maging dito sa ating sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na pinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay August 12, 2025 at yan na pong alas 4:24 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon po sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, ng kanilang mga tahanan upang kayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado alas 4:30 ng hapon. Muli isang biyayang pakinig po sa bawat isa at loobin po ni Abay Hawa na patuloy siyang magbukas ng maunawa sa lahat ng aabutin ng pangaral ng The Assembly of Yahweh Beats. Ang ating paksa sa hapon po ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng ating pong paksa, hinggil po doon sa Roma 14:17. Sapagkat walang kinalalaman ang pagkain at pag-inom sa paghahari ng Diyos, kundi ang pagiging matuwid, ang mapayapang paumuhay at kagalakang dulot ng banal na Espiritu. Minsan pa natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na binahagi pa niya sa atin, sa ating mga kapatiran, at maging sa ating mga mahal sa buhay. Muli, isang pagkakataon para makagawa pa tayo ng kabutihan sa kay Abay Hawa at maging sa ating kapwa. Araw-araw po, ating ipinahiwatig, inahayag sa ating mga kapatid ang salitang pag-ibig kay Abay Hawa ng buong puso at maging sa ating mga kapwa, araw-araw yan. Para hindi natin malimutan na yun lamang ang ating magagawa habang tayo po ay narito sa mundong ito, makagawa ng ayon sa kanyang kalooban. At pagkakataon din doon sa mga tao na wala pa sa kapulungan na makilala rin nila si Abay Hawa sa tamang paraan. Kasi alam naman natin lahat ng reliyon hindi umayon sa kanyang kalooban. Magandang hapon, Brother Milano Umali, Juliet Umali, Sister Lauren Paulan Fernandez, Sister Lori Calderon, Fortunato Juarez, Sister Ging Makar, Brad Edmundo Umali, Leonardo Corsiga, Brad Rodelio Nava, magandang gabi na dyan sa iyo. Brad Noli Tongkua, Brad Wilfredo Bedes, at ganun din si Brad Pedro at Sis Dominga Bedes. Melchor Pasis, Sister Vivian Bando Mana, Sister Elizabeth Benz, magandang hapon. Umali, alas 4:28 na ang ating oras. May 7 na tayong viewers at 17 komento na, 9 na reactions at 8 share.
Salamat po sa lahat po ng mga kapatid na nagsishare itong ating live dito po sa atin sa Facebook. So ulitin ko po yung ating paksa. Sapagkat walang kinalalaman ang pagkain at pag-inom sa paghahari ng Diyos, kundi ang pagiging matuwid, ang mapayapang paumuhay at kagalakang dulot ng banal na Espiritu. Sister Shirley Radalisa, gandang hapon. Brad Sam Rotoni, gandang hapon. Carlo Roll, Sister Chris de la Cruz-Kim, Sister Lolita Morsiga. Okay, so tuloy na po tayo, alas 4:30 na, no? So base doon sa ating paksa, no? Yung daw pagkain, wala namang kinalalaman. Pagkain at pag-inom, walang kinalalaman sa paghahari ng Diyos. Pero itong paksang ito ay marami ang relihiyon na masyado silang stricto dyan pagdating mo dyan sa pagkain. Adventista, stricto yan. Ganun din yung mga Hudyo dyan sa Jerusalem o sa Israel. Brad Jesse Juarez, Gawal Jeloy Fritz, Sister Maria Victoria Morales. Sige. Doon sa sulat ni Pablo sa unang Korinto 10, ayan, sabi niya doon sa uno, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. So, binabalik ni Pablo yung history noong panahon ni Moises. Silang lahat ay nalilima ng ulap sa kanyang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon na bautismo silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkain espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila kaya nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. Ang lahat ng mga nangyaring yun ay babala sa atin. Ano nyo? Kumbaga, inistorya niya na nung panahon ni Moises, sabi niya, kumain silang lahat ng isang pagkain spiritual, uminom din ng isang inuming spiritual, at uminom sila sa batong spiritual na sumusubaybay sa kanila at ang batong yan ay si Kristo. So, existido na ang Kristo sa panahon pa lang ni Moises. Kaya lamang, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. At lahat ng pangyayari na ibabala sa atin, sino ang tinutukoy? Sa atin, kasama na tayo dyan, na pinangaralan niya, at syempre, yung mga kapatid sa Korinto, kasama na tayo, upang, anong babala? Upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Ano ba yung ginawa nila? Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang magkainan at mag-inuman at tumayo upang magsayaw.
Huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya't 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Huwag natin susubukan si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila dahil sa ginawa nila. Pinuksa sila ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya't nilipol naman sila ng anghel na namumuksa. Nangyari yun sa kanila bilang babala sa iba. At isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong sa mga huling araw ay maturuan. So, para din sa atin, ito yung ipinakikita ni Pablo nung siya ay, nung isulat niya ito, Sabi niya, ito yung magiging babala. Yan sabi niya, sa iba, at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. 12. Kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya'y mabuwal. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Dapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. So, ibig sabihin, nagbigay siya ng pagsubok. At siya rin na magbibigay ng lakas para makayanan yung pagsubok na ibinigay niya para malampasan ito. Kaya nga mga minamahal, iwasan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Paulit-ulit na sinasabi yung salitang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kinakausap ko kayo bilang matatalinong tao, husgahan ninyo ang sinasabi ko. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala ng ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipiraso-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga dahil iisa lamang ang tinapay, tayo iisang katawan kahit na tayo marami sapagkat nagsasalo-salo tayo sa iisang tinapay. Yan yung salita niya. Tingnan ninyo ang bansang Israel. Hindi ba't ang kumakain ng mga handog ay nakikibahagi sa ginagawa sa dambana? Anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang ang Diyos-Diyosan o ang pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano o yung mga hintil ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo o sa diablo at hindi sa Diyos. Ibig sabihin, naghahandog ang mga hintil, pagano doon sa laman, hindi sa Diyos o sa Espiritu. Ayaw kung maging kaisa kayo ng mga demonyo o ng nasa laman. Hindi kayo makakainom sa kopa ng Panginoon at gayon din sa kopa ng demonyo o sa laman. Hindi kayo maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon at makisalo sa harap ng mga demonyo. Espiritu versus laman o flesh. 22. Nais ba nating malibugo ang Panginoon? Akala ba ninyo mas makapangyarihan tayo sa Kanya? Meron namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman. Ngunit hindi lahat ng ito ay nakabubuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito'y nakatutulong. Huwag ang sariling kapakanan ang unahin ninyo, kundi ang sa iba. 25. Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne, at huwag nang magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budhi. Bakit? Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang buong daigdig at lahat ng naroon, ang Panginoon ang may-ari niyon. Yan ay nakalagay doon sa awit 24:1. Ang Biblia Tagalog 1978, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Kanino yun? Kay Abay Hawa. SND. Ang buong mundo at ang lahat ng narito ay pag-aari ng Panginoon. Maliwanag ko. 27. Kung anyayahan kayo doon sa ibang salino, kasi ganito sa CEB o doon sa Common English Bible o version,
If an unbeliever invites you to dinner and you want to go, then go. Eat whatever you are served. Don't cause a problem for someone's conscience by asking where the food came from. Sa Tagalog, kung ang isang hindi mananampalataya ay nag-imbita sa iyo sa hapunan at gusto mong pumunta, pagkatapos ay pumunta ka, kainin mo ang anumang ihain sa iyo, huwag magdulot ng problema sa konsensya ng isang tao sa pamamagitan ng pagtatanong kung saan ang galing ang pagkain. Ito ang kalimitang nagiging problema, lalo't, siyempre, hindi naman lahat ng tao ay nakakaunawa tungkol dito sa ating pinag-aaralan, yung lalim doong sinasabi ni Pablo. Diba? Kasi siyempre nandun pa rin yung katulad nung pupunta ka sa palengke. Ibig mo sabihin, lahat na nagtitinda dyan. Kasi may mga lahat ba ng mga nagtitinda dyan, puro mga mananampalataya. Di ba? Hindi. Di ba? O siyempre, kalimitan dyan, mga Katoliko, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero sinasabi ni Pablo, matindi ito baka akala ng marami, isang simpleng aral lang. Di ba? Tingnan niyo kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag nang magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budhi. So, pagka gano'n na yung ating kaisipan, doon sa sinasabi ni Pablo, mawawala na yung pag-iisip. Sino kaya ang may-ari ng karne na ito? Di ba? Sumasamba kaya sa Diyos? Ang dami mga tanong. So, isa lang ang sinabi ni Pablo. Bilhin ninyo, sabi niya, anumang nabibili sa tindahan ng karne, huwag nang magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budhi. Yeah. Kasi nga naman, sabi na kasulatan, yun daw buong daigdig at lahat ng naroon, Panginoon ang may-ari nito. Pero kung ang isang tao mag-uusisa, ang dami niyang tanong sa kanyang sarili. Pero dito, iba na ang sinasabi ni Pablo. Tumungo tayo doon sa may nag-anyaya na hindi sumasampalataya. Tinanyayahan ka para doon sa hapunan. Sabi dito ni Pablo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo at huwag na kayong magtanong pa kung yun ay ikagugulo ng inyong budhi. Tama o mali? Tama, di ba? Siguro, nung panahon tayo kani-kanina, marami tayong tanong. Pero yung tanong na nasa ating isipan ng panahon yun, sinasagot ngayon ni Pablo. Sabi niya, huwag na kayo ang wikang magtanong. Oo, sabi niya. Ano bang ihain sa inyo, huwag na kayo magtanong. Pa kung yun ay ikagugulo ng inyong buti. Pero nung inaalisan tayo sa aral na ito ng kabagabagan, inaalisan tayo ni Pablo, ni Abayahawa, dahil galing kay Abayahawa naman yun, nang anumang isipin. Kasi nga naman, minsan, habang kumakain ka, iba yung nasa isip mo, na baka nagkakasala ka, kay Abayahawa, iba. Pero dito, iba. Sabi niya, huwag na kayo magtanong. Yan, sabi niya. Huwag na kayo magtanong pa kung yun ay kagugulo ng inyong budhi. 28. Ito yun. Sabi niya, ngunit, kung may magsabi sa inyo, ito'y inialay sa mga Diyos-Diyosan, huwag ninyong kainin iyon, alang-alang sa nagsabi sa inyo, upang di mabagabag ang budhi. Ba? Kaninong budhi? Yan. Kaninong budhi yung mababagabag ito? Sabi niya, ang aking tinutukoy ay ang budhi ng inyong kapwa at hindi ang budhi ninyo.
Sabi nung naganyaya sa'yo, ay, ito alay namin kay Galing Maria. So, huwag ka nakainin. Alang-alang dun sa budhi nung nagsalita. Inihahandog niya sa Diyos-Diyosa niya. Kaya, halimbawa, isang katulad ng ADB. Meron silang piyesta ng Diyos. Pinagdiriwang nila yon. Naghahain sila ng mga litsong baboy, lahat. Kung paano yung isang piyestahan, kainan. At halimbawa, inayayahan kayo ng isang ADB. Ano? Pupunta ho ba kayo? Siyempre, mag-iisip ka. Diba, meron kang malapit o kamag-anak na inayayahan ka ng ADB. Ano? Piyesta ng Diyos eh. Kaya lang, siyempre, mag-iisip ka, sinong Diyos? Sinong Diyos ang nagpipiyesta nito? Si Abayawa ba o Diyos-Diyosan nila? Kasi kung si Abayawa ang tatanungin natin, walang ganyan. Sa panahon ng unang siglo. Hindi nagpiyesta sila eh. Hindi sila nagpiyesta at naghanda ng ganyan. Hindi ba? So, pupunta ka ba doon sa paanyaya? Kasi nga, hindi mo tiyak. Hindi ba? Na yung pala, hain sa Diyos-Diyosan nila. Natural, dahil hindi naman ganyan o hindi naman nangyari nung unang siglo sa panahon ni Pablo, yung piyesta ng Diyos na sinasagawa nila na nag-aanyaya ng mga hindi mananampalataya, di ba? So, ano ang magiging kasagutan ninyo? Di ba? Kontra dito sa sinasabi ni Pablo. Siyempre, mag-iisip ka. Kung hindi aral yan, may Abayawa, natural. Ibang Diyos-Diyosan yung pinagantugan yan. Di ba? Talagang iba, hindi si Abayawa eh. So yun, tuloy natin. Ang aking tinutukoy ay ang budhi ng inyong kapwa, hindi ang budhi niyo. Bakit hahadlangan ng budhi ng iba ang aking kalayaan? Bakit ako susumbatan dahil sa pagkain ko ng mga bagay na ipinagpapasalamat ko naman sa Diyos? Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo o ng mga Hintil o ng mga kaanib sa kapulungan ng Diyos. Maliwanag ko yan, letra por letra. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Hintil, o ng mga kaanib sa kapulungan ng Diyos. Sa mga kapatid, sa halip, tularan ninyo ang ginagawa ko. Sinisikap kong mabigyan kasiyahan ng lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko inuuna ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Alam niyo itong aral na ito ni Pablo. Ito yung magbibigay sa atin doon sa mga susunod pa na ating pagtalakay. Magbibigay sa atin ng isang, sabi nga, napakalalim, napakalawak na pananampalataya kay Abayawa. Hindi na tayo napasasakop ngayon doon sa mga salita, sabi-sabi ng mga tao. Ano. Katulad nga lang yung aking nilagay sa GC kanina, hindi doon sa mga gamot.
sinisiraan niya yung mga gamot tungkol doon sa puso. Ano. Pagkatapos bandang muli, nag-endorse naman siya ng isang produkto kapalit noong kanyang mga sinisirang mga gamot na gamot sa mga puso, losartan, at kung ano-ano pa, mga amlodipine, sa mga kung ano-ano pa. So, ganoon din, pagdating mo dito sa pagkain. Na sinasabi nga nung iba, pero mo pagkain nakasama or naging dahilan ng pagkakasakit niya sa puso, sa diabetes, kaya siya nagkaroon ng kidney failure dahil doon sa kinakain. Maliwanag yung sinasabi doon sa awit 24 eh. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Ang Biblia Tagalog 2001, ang awit ni David, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito. Dating Biblia 1905, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Ang buong mundo at ang lahat ng narito ay pag-aari ng Panginoon. So, wala ka palang dapat isisi doon sa mga nilikha niya. Huwag maging, sabi nga huwag mong gawin na yan ang naging dahilan. Bakit hindi nila masabi na yung nangyari sa kanila o yung pagkakasakit nila galing mismo kay Abraham? Bakit? Anong dahilan? Hindi nila maamin sa sarili nila na sila ay hindi sumusunod sa kalooban ni Hawa, kalooban ng Diyos. Hindi nila kayang aminin yan. Hindi nila kayang aminin na sila ay nagkasala. Hindi nila kayang aminin na sila ay mali. Di ba? Hindi nila kaya aminin eh. Kaya nga, binibigyan nila ng sala yung pagkain o yung mana, minamana. Pero meron. O tapos doon sa kasalanan yung dyablo. Bakit? Yung sarili nila mismo, hindi nila, pilit nilang itinatanggi. So, nandun na kaagad yung salitang pag-iyabang, pagmamataas, yung gawa ho ng laman. Di ba? So, dito, malalim, malawak ang ibinabahagi sa atin ni Abayawa. Inaalis na sa atin yung atang, pasan, bigat. So, kung ganito ang ibinibahagi o binabahagi ni Abayawang aral, nawalan ka ng pasanin. Kasi pasanin niya sa tao eh. Di ba? So kung meron kang naging sakit, masusuri mo yung sarili mo ngayon. Hindi na katulad dati. Dahil kasi, ang tao kung kumain ng taba, ang tao kung kumain ng mga seafood. Meron kasi nisisi. Bakit hindi mo masisi na yung sarili mo, sumusunod ka ba kay Abayawa? O hindi? Yan lang. Simple lang. Kaya kami sakit, merong gustong sabihin sa iyo si Abayawa. Di ba? Kaya nga lang, hindi kayang tanggapin ng laman yan kasi iniisip ni laman at laging hinasabi niya sa sarili niya, hindi ako, mabait ako, wala akong kasalanan. Di ba? Samantalang sinasabi niya doon sa Exodo 15:26 na kung may pasubali ho doon eh. Sabi niya sa mga Israelita, sinasabi ko kung inyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos
at iyong gaganapin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan. Wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo. Ayan. Simple-simple yan. Di ba? Oh. Kung didinggin mong masikap ang tinig ng Panginoong Diyos, upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Deuteronomio 28:1. Di ba? Oh. Tapos sinasabi niya, wala akong ilalagay nakaramdaman sa iyo. Siya talaga nagbibigay ng karamdaman eh. So, hindi mo lang talaga maamin na nagkakasala ka. Ibabaling mo doon sa lahi at saka doon sa mga kinakain mo. Diba? Kaya ka merong gout, kaya ka merong nag-malfunction yung iyong kidney. Dahil sa kinain, minana, ang sama eh, no? Tapos pinagbintangan pa natin yung ating mga magulang. Pero mapatay na yung ating mga magulang. Binibigay natin yung sisi sa kanila. Nawala naman palang kinalalaman sila doon sa ginawa nating kasalanan. Mahirap tanggapin. Mahirap tanggapin yan. Yung bagay na yan. Siyempre lalo pagka ikaw ay nasa laman. At hindi mo talaga kayang tanggapin na yan pala ay bunga ng kasalanan. Ngayon ba? Tingnan niyo, kung ano ginawang invento ng mga tao, na lalo na yung mga manggagamot, mga doktor, ngayon, ang dami naglabasan. Na pero mo, i-spray mo lang, mawawala na yung diabetes mo, yung sakit sa puso, i-spray mo lang. Tindihan, no? Sinira yung losartan, sinira yung mga amlodipine. Tapos, bibilin mo sa kanila yung ini-endorse ng spray. Spray, makakagaling ng sakit sa puso. Tapos, sa diabetes. Mahal mo, i-spray lang sa dibdib. Matindihan, no? Magkano isang ganong laki? 400, 399. Pero mo kung 1,399, magkano na kaagad? Maliban natin, tubig lang yan. Na inilagay lamang dun sa botelya. Tapos i-spray na. Ano yun? Panloloko pa rin. Kaya nga, bilang babala, huwag na tayong magtiwala sa tao. O kaya bayhawa na lang tayo magtiwala. Di ba? O, tatandaan natin ang ating paksa. Sapagkat walang kinalalaman ng pagkain at pag-inom sa paghahari ng Diyos, kundi ang pagiging matuwid, ang mapayapang pamumuhay at kagalakang dulot ng banal na Espiritu. Sige po, lobi po na bayhawa. Bukas ituloy po natin yung ikatlong bahagi nitong ating tinatalakay. Kung na-miss natin yung unang bahagi, meron tayong na-miss. Kung na-miss natin yung ikalawang bahagi, merong malaking bahagi na nawala na sa atin. Bakit? Hindi natin alam. Yun ang kaibahan ng hindi nakapakinig kaysa doon sa nakapakinig. Sige ho. Ang daming heart pa. Rosly Bandojo, Joel Suela, Brandel Umali, Jen L. Juarez,
Sebastian Juarez, Lisa Indenible Corsiga, Shirley Bandojo Abrera, Sister Cristina Juarez, Melchor Pasis, Bro Eman, ano ito? Ang po pala sa Diyos-Diyosa na pagkain gamot daw po sa lahat ng sakit. Ano yun? Opinion niya yun. Opinion nila yun. Yan na nga isa lang naman na nagbibigay ng kagamutan. Walang iba kundi si Abayaw. Kasi pagka tumatak sa ating puso at isipan na si Abayaw lang ang manggagamot, walang iba, buong puso na natin siyang maiibig Kasi pagkahuyaan ang isang panig ng ating paniniwala ay ang Diyos na nagpapagaling, hati yan. Pero kung si Abayaw lamang magpapagaling sa lahat ng ating karamdaman, buo na natin siyang maiibig. Yun yun. Jinquín Doberte Lopez, Sister Lori Calderon, Sister Loren Paulan Fernandez, tama po. Yun po. Brad Fernando Pronebo Apellera, nando sa ating GC. So, sige po, loobin po ni Abayaw, bukas tuloy po natin yung ating ikatlong bahagi sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abayaw. Sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang pag-aari ng kapangyarihan sa kauna-unang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, pagpalain, higit sa lahat sa bagay na spiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras na ating pong nilalagi sa mundong ito. Muli maraming pong salamat sa lahat po ng ating mga non-viewers, sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Pagpapala ni Abayaw ang siyang sumaating sa bawat isang kapatid at pagsubaybay niya sa atin sa bawat segundo at minuto na ating inilalagi dito sa mundo ito. Muli maraming salamat at isang magandang hapon po sa ating lahat.